ang mga armas ng Pilipinas. Isang mapangutyang ngiti mula sa kasamahan ni Trump. Pagkalipas ng 3 buwan, natigilan ang 27 bansa ng NATO. Sa sandaling ipahayag ng Amerika na tatalikuran na nito ang Europa, ang bansang nilapitan ng Europa ay hindi China o Japan. Ito ay isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na muling isinilang mula sa abo, ang Pilipinas. Sa loob lamang ng 90 na araw, naghatid ang Pilipinas ng 200 na pangunahing tangke de gyera, isang gawaing inabot ng 5 taon para sa Alemanya at 3 taon para sa Amerika. Maging ang Japan, isang bansang may komplikadong nakaraan, ay nagsimulang isaalang-alang ang pag-angkat ng mga armas mula sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari? Ang buong katotohanang nakakagulat ay ibubunyag ngayon. Bago tayo magsimula, suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button, pag-like at pag-iwan ng komento na Mabuhay ang Pilipinas. Ang pangalan ko ay Alexander Alex Peterson, isang strategic analyst na naglingkod ng 25 taon sa Pentagon at 3 taon sa Supreme Headquarters Allied Powers Europe ng NATO. Nasaksihan ko mismo ang bawat krisis ng kanluraning mundo, mula sa mga huling araw ng Cold War hanggang sa digmaan laban sa terorismo at ang krisis sa Ukraine. Ngunit walang araw na nagdulot ng pangingilabot sa aking likuran tulad ng araw na iyon. Brussels, ikatlong basement ng punong himpilan ng NATO, ang Situation Room. Ang silid na ito ay karaniwang ginagamit lamang para sa mga press briefing tungkol sa mga joint military exercises o mga tactical meeting. Ngunit iba ang araw na iyon. Isang emergency summons ang inilabas alas 4:00 ng umaga. Pagbukas ko ng pinto ng conference room, halos mapigil ko ang aking hininga. Naroon ang lahat ng kinatawan ng 27 na miyembrong bansa ng NATO. Ang atmosfera, kung saan karaniwang maririnig ang ilang biruan, ay ganap na tahimik ngayon. Walang sinuman ang nagsalita. Para itong isang punerarya. Sa malaking screen, lumitaw ang mukha ng Pangulo ng Amerika. Kung hindi kayo magbabayad, hindi namin poprotektahan ang Europa. Umalingaw-ngaw ang boses ni Pangulong Trump sa buong silid. Hindi. Mas tumpak, hihikayatin namin ang Russia na gawin ang anumang gusto nila. Namutla ang mukha ng kinatawan ng Alemanya. Ang kinatawan ng Pransya ay mahigpit na humawak sa mesa. Ang Pangulo ng bansang pinagkakatiwalaan namin sa loob ng 10 taon bilang aming pinakamatapat na kaalyado ay hayagang nagpapahayag na ihahagis niya kami sa Russia upang lapain. Ako rin ay isang Amerikano. Nakaramdam ako ng kahihiyan. Ngunit ang pinakanakakatakot ay alam kong hindi lamang ito mga salita. Nang matapos ang video, bumukas ang pinto. Pumasok ang 3 lalaking nakaitim na suit. Sa sandaling nakita ko ang nangunguna, nagngalit ang aking mga ngipin, si Robert Thornton, ang National Security Advisor ni Pangulong Trump. Tiningnan niya ang buong silid, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay parang pusa na nakatingin sa isang daga. Mga Ginoo, malinaw ang mensahe ng Pangulo, dahan-dahang sabi ni Thornton habang naglalakad. Sa loob ng 70 taon, ang Amerika ang nagsilbing kalasag para sa Europa. At ano ang natanggap namin bilang kapalit? Mga reklamo, kritisismo, at libreng sakay sa gastusin sa depensa. Hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa. Tapos na ang party. Tumayo ang German Deputy Minister of Defense, Advisor Thornton. Ito ba ay isang banta? Ang Article 5 ng NATO Charter ay nagsasaad ng obligasyon para sa kolektibong depensa. Ang Estados Unidos ay pumirma rin sa kasunduang ito. Ngumisi si Thornton. Kasunduan? Ang kasunduan ay isang piraso lamang ng papel. Ginoong Deputy Minister, balak mo bang pigilan ang mga tangke ng Russia gamit ang isang piraso ng papel? Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumagsak ang temperatura sa silid. Si Mark Sullivan, isa pang US Deputy Secretary of Defense na kilala bilang isang malamig na berdugo sa Pentagon, ay humakbang. Magsasalita ako ng mas tiyak, itinaas niya ang isang daliri. 1 taon. Sa loob ng 1 taon, kung hindi ninyo tataasan ang inyong gastusin sa depensa sa 5% ng GDP, ang 350,000 na sundalong Amerikano na nakadestino rito ay ganap na aalis. Walang negosasyon. Nagsimula ang mga bulungan. 5% ng GDP. Sa kasalukuyan,
Karamihan sa mga bansa ay bahagya lamang umaabot sa 2%. Ang 5% ay nangangahulugang higit sa pagdodoble ng budget sa depensa. Kabaluktutan, bulong ng kinatawan ng Pransya. Tila narinig ni Thornton at lumingon. Kabaluktutan? Hindi. Sa wakas ay nagising na kami. Ang Europa ay namuhay ng napakakomportable sa loob ng 70 taon sa likod ng Amerika. Tapos na ang honeymoon. Naglakad siya patungo sa pinto at idinagdag, at tungkol sa Greenland, kung patuloy na tatanggi ang Denmark, walang magandang mangyayari. Bumagsak ang pinto. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos ng mga 20 segundo, may bumulong ng isang mura. Ang tunog na iyon ay tila isang senyales, at nagsimulang marinig ang mga buntong hininga at daing sa lahat ng dako. Tumingin ako sa bintana. Ang kalangitan ng Brussels sa madaling araw ay nababalot ng madidilim na ulap, na parang nagbabadya sa hinaharap ng Europa. Ang 70 taon ng alyansa ay naglaho sa loob ng 15 minuto, ngunit ang tunay na pagkabigla ay dumating pagkatapos. Nang umalis ang grupo ni Thornton, naging magulo ang silid. Maari ba itong mangyari? Hinampas ng kinatawan ng Poland ang mesa. Kami ay nasa tabi mismo ng Russia. Kung aalis ang mga puwersang Amerikano, magiging isang dagat ng apoy kami sa loob ng 3 araw. Umiling ang kinatawan ng Estonia. 3 araw? Masyado kang optimistiko. Ang 3 bansang Baltic ay mawawala sa mapa sa loob ng 60 oras. Nagkagulo ang buong silid. Itinaas ko ang aking kamay. Oras ko nang magsalita. Pahintulutan ninyo akong magbigay ng isang maikling presentasyon. Ito ang mga resulta ng simulation ng RAND Corporation. Sa screen, lumitaw ang isang mapa ng Suwałki Gap, isang makitid na lupaing wala pang 100 km ang haba sa pagitan ng Poland at Lithuania na nakakulay ng pula. Ito ang Achilles heel ng NATO, sabi ko. Itinuturo ito gamit ang isang laser pointer. Sa hilaga ay ang Kaliningrad ng Russia. Sa timog ay ang Belarus, isang kaalyado ng Russia. Kung mapuputol ang koridor na ito, ang 3 bansang Baltic ay ganap na maihihiwalay. Nanigas ang mukha ng kinatawan ng Lithuania. Ano ang resulta ng simulation? Nag-atubili ako. Natatakot akong sabihin ang mga numero. Kung sasalakay ang mga mekanisadong unit ng Russia ng buong lakas, makukuha nila ang Suwałki Gap sa loob ng 60 oras. Wala pang 3 araw, natahimik ang silid. Nangangahulugan ito na kung magsisimulang sumalakay ang mga tangke ng Russia sa Biyernes ng gabi, sa Linggo ng umaga, ang 3 bansang Baltic ay magiging mga nakahiwalay na isla. Itinaas ng kinatawan ng Espanya ang kanyang kamay. Sandali, Analyst Peterson, iyan ay isang senaryo na walang mga puwersang Amerikano. Tama? Sa kasalukuyan, naroroon pa rin ang mga puwersang Amerikano. Tama po, sa kasalukuyan, tumango ako. Ngunit narinig ninyo, sa loob ng 1 taon, maaaring wala na sila roon. Isang katahimikan ang bumalot. Lahat ay nag-iisip tungkol sa kahulugan nito. Lumipat ako sa susunod na slide. Ipinapakita nito ang sitwasyong militar ng mga bansang Europeo. Ang pinakamalubhang problema ay ang ating sariling kakayahang magdepensa. I-click ko ang kahon ng Alemanya. Lumabas ang mga numero, ang hukbong Aleman. Sa papel, mayroon silang 312 na Leopard tanks. Ngunit ilan sa mga iyon ang talagang gumagana. Walang sumagot. Wala pang 200. Kalahati ay nasa imbakan dahil sa kakulangan ng mga pyesa. Yumuko ang German Deputy Minister of Defense dahil ito ang katotohanan. Ang pinakanakakatawa ay ito. Itinuro ko ang isang larawan mula sa isang artikulo sa pahayagan. Sa isang joint NATO exercise noong nakaraang taon, isang unit ng armored vehicle ng Alemanya ang kinailangang magkabit ng mga walis na pininturahan ng itim sa kanilang mga sasakyan para magpanggap ng mga machine gun dahil wala silang baril. Karaniwan, magtatawanan ng lahat, ngunit walang tumawa. Ang sitwasyon ng bala ay mas malala pa. Ukraine, itinuro ko ang susunod na data. Ang kasalukuyang reserba ng bala ng mga miyembrong bansa ng NATO ay sapat lamang para sa 3 araw hanggang sa maximum na 1 linggo kung magkakaroon ng isang malawakang digmaan. 1 linggo? Tanong ng kinatawan ng Italia. Opo, pagkatapos ng 1 linggo, kailangan nating lumaban gamit ang mga baril na walang bala o sumuko.
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Lumipat ako sa huling slide, isang chart ng pag-asa ng militar ng Europa sa Amerika. 90% ng mga reconnaissance satellite na nagbabantay sa kalangitan ng Europa ay pag-aari ng militar ng US. Ang sistema ng maagang babala ay Amerikano rin. 70% ng mga strategic transport aircraft ay pag-aari rin ng Amerika. Pati na ang mga aerial refueling tanker. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, ang pag-alis ng militar ng US ay nangangahulugang ang Europa ay magiging bulag, bingi, nakatali ang mga kamay at paa at itatapon sa gitna ng digmaan. Ipinatong ng kinatawan ng Pransya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Tumingala ang kinatawan ng Britanya sa kisame. Sa sandaling iyon, nagsalita si Hans Müller, ang Deputy Secretary General ng NATO. Analyst Peterson, ano ang iyong konklusyon? Kinuha ko ang mikropono. Ang konklusyon ay simple. Kailangan natin ng hindi bababa sa 10 taon upang bumuo ng kakayahang magdepensa sa sarili, ngunit binigyan lamang tayo ng Administrasyong Trump ng 1 taon. Ipinatay ko ang screen at lumingon. Kailangan nating lutasin ang isang 10 taong problema sa loob ng 1 taon. Ito ay halos imposible. Tumango si Deputy Secretary General Mueller. Kaya, ano ang alternatibo? Nanahimik ako. Sa totoo lang, wala. Sa sandaling iyon, isang kamay ang itinaas mula sa isang sulok ng silid. Ito si Elodie Dubois, ang French Defense Policy Advisor ng EU. Isang babae na nasa mga 40 anyos, isang analyst na kilala sa kanyang kalamigan at talas ng isip. Maari ba akong magmungkahi ng isang ideya? Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tumayo si Dubois. Mga Ginoo, kailangan natin ng 3 bagay. Itinaas niya ang bawat daliri. Una, mga high-performance na armas na tugma sa mga pamantayan ng NATO. Pangalawa, kakayahang mag-supply ng maramihan upang harapin ang napakaraming pag-atake ng Russia. At pangatlo, bilis ng paghahatid sa loob ng 1 taon. Maraming ulo ang tumango sa pagsang-ayon. Tinalikuran tayo ng Amerika. Ang muling pagtatayo ng mga pabrika ng Alemanya at Pransya ay aabutin ng 5 hanggang 7 taon. Ang Japan ay hindi kasama dahil sa mga paghihigpit sa pag-export. Huminto sandali si Dubois. Ngunit may isang bansa na tumutugon sa lahat ng 3 kondisyong ito. Pinalitan niya ang screen. Lumitaw ang isang mapa ng mundo at isang hugis arkipelagong kapuluan ang nakakulay ng pula. Ang Pilipinas. Sa loob ng 3 segundo, natahimik ang silid. Pagkatapos ay sumabog ang tawanan. Pilipinas? Ngumisi ang kinatawan ng Britanya. Ibig mong sabihin ang bansa sa Timog Silangang Asya? Ang bansa na nakikipagbuno pa rin sa pamana ng digmaan at sa higanteng kapitbahay nito? Umiling din ang kinatawa ng Poland. Advisor Dubois, paumanhin, ngunit alam mo ba kung ano ang ginagawa ng Pilipinas? Hindi ba't gumagawa lamang sila ng lechon at nag-aalok ng turismo? Nagkaroon ng mga hagigikan sa buong silid. Sa totoo lang, ako rin ay nagdududa. Pilipinas, sa isip ko, lumitaw ang mga imahe ng mga beach at mga antigong simbahan, isang imahe na ganap na walang kinalaman sa isang kapangyarihang pangdepensa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dubois. Nahulaan ko na ang reaksyon na iyan. Itinuro niya ang isang bagong slide. Pangunahing tangke de Guerra Tamaraw, 90. Isa sa 5 nangungunang third-generation tanks sa mundo. 1,500 horsepower engine, 125mm smoothbore cannon, automatic loading system, active protection system. Ikinaway ng kinatawan ng Britanya ang kanyang kamay. Kahit sino ay maaaring magsulat ng mga specs. Ang labanan ay ibang usapan. Kidlat 155 self-propelled howitzer. Patuloy ni Dubois, hindi siya pinapansin. Epektibong saklaw na 40 kilometers. Bilis ng pagputok na 6 na bala kada minuto. Na-export na sa 7 bansa, Poland, Estonia, Norway, Finland, India, Australia, Egypt. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kinatawan ng Poland nang mabanggit ang kanyang bansa. Tala, 3 lang multiple launch rocket system. Saklaw mula 80 hanggang 290 kilometers katumbas ng HIMARS system ng Amerika. Katumbas? Sumingit ang German Deputy Minister of Defense. Katumbas ng mga armas ng Amerika. Medyo sobra na yata ang sinasabi mo. Hindi ba't ang Pilipinas ay isang bansa lamang
na nag-a-assemble gamit ang teknolohiya ng Amerika? May tawanan na naman. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng silid. Ang mga armas ng Pilipinas ay mga kopya lamang. Lumingon ako. Si Mark Sullivan, ang US Deputy Secretary of Defense, ay nakatayo sa pinto. Isa sa mga kasamahan ni Trump na umalis kanina. Hindi ko alam kung kailan siya bumalik. Lumapit si Sullivan, dahan-dahang nagsasalita. Alam na alam ko kung ano ang ginagawa ng Pilipinas. Tumatanggap sila ng aming technology transfer at simpleng kinokopya ito. Ang orihinal ay ganap na Amerikano at ang Pilipinas ay isang manggagaya lamang. Tumayo siya sa harap ni Dubois. Advisor, Dubois. Masyado kang walang muwang. Ang Pilipinas ay isang bansang lumaki sa ilalim ng aming anino. Hindi pa sila nakagawa ng anuman sa kanilang sarili. Naging malamig ang mga mata ni Dubois. Ginoong Deputy Secretary Sullivan, kung gayon paano mo ipapaliwanag ang katotohanan na ang isang bansang lumaki sa ilalim ng anino ay naging ika-4 na pinakamalaking tagaluwas ng armas sa mundo? Ika-4? Ngumuso si Sullivan. Iyon ay isang laro lamang ng mga numero. Binibili ito ng mga tao dahil mura. Iba ang kalidad. Sa loob-loob ko, sumang-ayon ako. Sa totoo lang, akala ko tama siya. Mga armas ng Pilipinas na ika-4 sa mundo. Ito ang unang beses na narinig ko ito. Itinuro ni Dubois ang isa pang data. Kontrata sa Poland. 180 na Tamaraw, 90 tanks, 212 na kidlat, 155 self-propelled howitzers. Kabuuang halaga ng kontrata, 11 bilyon. Kumurap ang kinatawan ng Poland. Oo, nilagdaan namin ang kontratang iyon. Alam niyo ba kung gaano katagal mula sa paglagda ng kontrata hanggang sa unang paghahatid? Tanong ni Dubois. 1 o 2 taon? 3 buwan. Natahimik ang buong silid. 3 buwan? Muling tanong ng German Deputy Minister of Defense. Oo. 90 araw pagkatapos ng paglagda ng kontrata, ang mga Tamaraw, 90 tanks, ay nasa daungan na ng Poland. Bahagyang nanigas ang mukha ni Sullivan. Siguro swerte lang. Siguro mayroon silang mga stock. Maghatid ng 180 na tangke sa loob ng 3 buwan mula sa stock, sagot ni Dubois. Kailangan ng Amerika ng 3 taon para maghatid ng mga tangke sa Taiwan. Ang Leopard tanks ng Alemanya ay kailangan ng 5 taon. Ngunit ang Pilipinas ay kailangan lamang ng 3 buwan. Isang mahabang katahimikan. Ako rin ay nagulat. Posible ba ang 3 buwan? Ngunit nagsalita muli si Sullivan. Ano naman ngayon? Kahit na mabilis silang gumawa, ano naman? Kung mababa ang kalidad, walang silbi. Tumingin siya sa paligid ng silid. Mga Ginoo, kung haharapin ng Russia, ito ay tunay na digmaan, hindi isang ehersisyo. Kung masira ang mga armas ng Pilipinas sa oras na iyon, sino ang mananagot? Maraming ulo ang tumango sa pagsang-ayon. May punto ang mga sinabi ni Sullivan. Handa nang magsalita si Dubois, ngunit itinaas ni Sullivan ang kanyang kamay. At isa pa, sabi niya na may masamang ngiti. Ang Pilipinas ay isang bansa na hindi man lang kayang protektahan ang sarili nito laban sa mga banta. Palagi silang nanginginig sa mga missile ng kanilang kapitbahay. Nagtitiwala ba kayo sa mga armas ng ganoong bansa? Kumalat ang tawanan sa buong silid. Ako rin ay bahagyang natawa. Sa totoo lang, akala ko tama siya. Ang Pilipinas na walang Amerika, makakatagal ba ng 1 linggo? Nanigas ang mukha ni Dubois. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng emosyon. Hindi kayang protektahan ang sarili? Sabi niya ng mahina. Ang bilang ng mga fighter jets ng Philippine Air Force ay 3 beses na mas marami kaysa sa ilang bansa sa rehiyon. Ang kanilang hukbong dagat ay 5 beses na mas malaki. At sa nakalipas na 50 taon, hindi pa natalo ang Pilipinas sa isang digmaan, hindi kailanman. Paano naman ang mga sagupaan sa hangganan? Numisi si Sullivan. Sino ang nagprotekta sa Pilipinas noon? Ang Amerika. Ang kanilang militar ay magaling lamang sa pagtakbo. Naramdaman ko ang isang kirot. Ang aking lolo ay nakipaglaban sa Pilipinas noong World War II. Naalala ko ang mga kwento niya. Ngunit nanatili akong tahimik. Hindi ito ang oras para makialam. Nagbuntong hininga si Dubois. Sige, ang mga salita ay hindi na makakakumbinsi. Isinara niya ang kanyang laptop. Kung gayon,
Tingnan ninyo sa inyong sarili, ang pagpupulong ay tumagal pa ng 4 na oras. Ang conclusion ay wala ng ibang pagpipilian. Sinubukan naming mag-order ng emergency mula sa mga US defense contractor. Ang sagot ay maghintay ng 3 taon. Ang mga linya ng produksyon ay overloaded dahil sa mga order para suportahan ang Ukraine. Nakipag-ugnayan kami sa Rheinmetall ng Alemanya. Kailangan namin ng 7 hanggang 7 taon. Kailangan naming palakihin ang aming mga pabrika. Nexter ng Pransya. Paumanhin, walang stock. Britanya, Italia, Espanya, lahat ay pareho ang sagot. Pinabayaan ng Europa ang industriya ng depensa nito sa loob ng 30 taon. Ang mga pabrika ay nagsara, ang mga bihasang manggagawa ay nagretiro at ang mga linya ng produksyon ay puno ng agiw. Hinampas ni Deputy Secretary General Mueller ang mesa. Kung gayon, sa katotohanan, sino ang maaaring maghatid sa loob ng 1 taon? Tahimik na sumagot si Dubois. Ang Pilipinas lamang. Katahimikan. Ngumuso si Mueller. Talaga? Ang Pilipinas lamang. Nakakatawang sitwasyon. Tumayo siya. Kayo na ang bahala. Hindi na makikialam ang Amerika, ngunit binabalaan ko kayo. Naglakad si Mueller patungo sa pinto. Kung mag-import kayo ng mga armas mula sa Pilipinas ng maramihan, maaapektuhan ang inyong relasyon sa Amerika. Pag-isipang mabuti, bumagsak ang pinto. Ito ay isang banta, isang hubad na banta, ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Nagbuntong hininga si Deputy Secretary General Mueller. Sa ngayon, magpadala ng isang investigation team doon para personal na kumpirmahin ang sitwasyon ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Tumingin siya sa akin, Analyst Peterson. Ikaw ang pumunta, kumurap ako. Ako? Ikaw ay isang Amerikano, kaya ikaw ang tamang tao. Ang Pilipinas ay dating kalaban ngunit ngayon ay kasosyo ng Amerika at nagmula ka sa militar ng US, kaya mas madaling makipag-usap. Nag-atubili ako. Sa totoo lang, ayaw kong pumunta. Naramdaman kong ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Ginoong Deputy Secretary General, ako rin ay may pagdududa sa mga armas ng Pilipinas. Natatakot akong pumunta doon at bumalik na bigo. Ikinaway ni Mueller ang kanyang kamay. Kaya nga kailangan mong pumunta. Kapag ang isang taong may pagdududa ay kumumpirma ng isang bagay, ang resulta ay mas objektibo. May punto ang kanyang mga salita. At Analyst Peterson, idinakdak ni Mueller, wala akong inasahan. Pumunta ka lang doon, kumpirmahin, at bumalik. Tingnan kung ang mga armas ng Pilipinas ay talagang sulit o puro salita lamang. Tumango ako. Sige, pupunta ako para kumpirmahin. Lumapit sa akin si Dubois, Analyst Peterson. Mangyaring tingnan ang mga bagay ng walang pagkiling. Ang Pilipinas ay isang mas dakilang bansa kaysa sa inaakala mo. Nagkibit balikat ako. Tingnan natin. Pupunta ako doon at aalamin. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Akala ko ay babalik lang akong bigo. Nang gabing iyon, sumakay ako ng eroplano mula Brussels patungong Maynila. Isang mahigit 20 oras na biyahe. Mula sa bintana ng eroplano, unti-unting lumayo ang kontinente ng Europa. Naisip ko na sa isang lugar doon sa ibaba, si Putin ay nanonood ng sitwasyon at nakangiti. Pilipinas, bulong ko. Ano ang maipapakita nila sa atin? Sa totoo lang, hindi ko gaanong kilala ang Pilipinas. Lechon, turismo, isang kasaysayan ng paglaban at pagtatanggol sa bansa, isang bansang muling isinilang mula sa digmaan na humaharap sa mga banta mula sa kapitbahay nito at ang kwento ng aking lolo. Siya ay isang veterano ng digmaang Pandaigdig II. Nakipaglaban siya sa Bataan. Nawalan siya ng mga kasama doon. Alexander, ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa. Umalingaw-ngaw ang mga salita ng aking lolo noong bata pa ako. Iyon ang bansang dinuguan namin para subukang talunin, ngunit nanalo sila. Huwag mong kalimutan ang kanilang kahalagahan. Ngunit sa totoo lang, hindi ko gaanong pinansin ang mga salitang iyon. Akala ko ay mga lumang kwento lamang. Ano ang maipapakita sa akin ng Pilipinas ngayon? Sumandal ako sa aking upuan at ipinikit ang aking mga mata. Sa loob ng 12 oras, malalaman ko ang sagot. Pagkatapos ng 2 oras na biyahe, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano,
Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa akin. Kakaibang lupa, kakaibang hangin, kakaibang wika. Paglabas ng arrival hall, isang lalaking may hawak na karatula na may pangalan ko ang naghihintay. "Kayo po ba si Analyst Peterson?" Sabi niya sa matatas na Ingles. Medyo nagulat ako. "Oh, ako si Alexander Peterson. Ako po si Miguel Reyes, Liaison Officer mula sa kagawaran ng Tanggulang Pambansa. Habang narito po kayo, ako ang magiging gabay ninyo." Siya ay isang lalaki na nasa mga 30 anyos, maikli ang buhok, matipuno ang katawan, ang tipikal na disiplinadong anyo ng isang militar. Mukha siyang tahimik ngunit matalas ang kanyang mga mata. "Siguradong napagod kayo sa biyahe. Halika kayo po sa sasakyan." Nauna siyang maglakad. Paglabas pa lamang ng airport, naranasan ko ang aking unang pagkabigla. Malinis, napakalinis. Walang isang piraso ng basura sa daan. Ang aspalto ay makintab na parang salamin. Ang mga puno ay maayos na pinutulan. Ang modernong expressway ay parang galing sa hinaharap. Ito ba ay dahil sa airport area kaya espesyal na inaalagaan? Tanong ko habang sumasakay sa kotse. Tumingin sa akin si Miguel Reyes sa rearview mirror at sumagot, "Hindi po, sir. Ganyan na po ang Pilipinas ngayon kahit saan." Binuksan niya ang GPS. Ipinakita ng screen na 40 minuto pa bago makarating sa sentro ng Metro Manila. "Magpapahinga po muna kayo sa hotel ngayon. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa Clark, kung saan naka-schedule ang pagbisita sa Pabrika Kalasag, Ino." Tumingin ako sa bintana. Ang expressway ay maluwag, may mga noise barrier sa magkabilang panig, at ang center island ay puno ng mga bulaklak. "Napakaganda ng inyong expressway. Itinayo ba ito pagkatapos ng 2000? Pagkatapos ng 2000, kumurap ako. Maraming expressway sa Amerika ang itinayo noong 1970s ngunit ngayon ay puno ng mga bitak at lubak. Ngunit ang expressway ng Pilipinas ay makinis na parang kahapon lang inaspalto. Siguradong magaling kayong mag-maintain. Hindi po kaya ng mga Pilipino ang mga lumang bagay. Lahat ay dapat ayusin agad, gawing bago agad," mahinahong sabi ni G. Reyes. Pagdating sa sentro ng lungsod, mas malaki ang pagkabigla. Mga nagtataas ang gusali na umaabot sa langit parang Manhattan sa New York. Ngunit mayroong kakaiba, mas malinis, mas maayos. Ang mga taong naglalakad sa kalye ay tila lahat nagmamadali. Naglalakad sila na parang tumatakbo. Sa sandaling maging berde ang traffic light, nagsisimula na silang maglakad sa wala pang 1 segundo. Bakit ang bilis kumilos ng mga Pilipino? Akala ko ang motto ninyo ay dahan-dahan. Noon po iyon, Sir Peterson. Sa Pilipinas, mayroon kaming kasabihang bilis-bilis o dali-dali. Mahirap isalin sa Ingles. Ngunit maituturing itong isang pambansang katangian. Lahat ay dapat gawin ng napakabilis para kami ay masiyahan. Bilis-bilis? Opo. Mabilis na lumabas ang pagkain, mabilis ang delivery. Mabilis na itinatayo ang mga gusali. Hindi namin kaya ang pagkaantala. Tumango ako. Tila naiintindihan ko ng kaunti, ngunit mayroon ding kaunting hindi pagkakaintindi. Nag-check-in ako sa hotel, isang 5-star hotel sa gitna ng Bonifacio Global City. Pagpasok sa kwarto, nakikita ko ang buong tanawin ng skyline at mga nakapalibot na lugar. Pagsapit ng gabi, ang buong lungsod ay nagniningning na parang may nagwiwisik ng mga hiyas. Ang mga ilaw na kumikinang ay napakaganda. Maganda, bulong ko habang nakatingin sa labas, ngunit ayaw kong aminin, akala ko ito ay panlabas lamang. Sino ang nakakaalam kung ano ang nakatago sa ilalim ng makintab na balat na ito? Bukas malalaman. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas, totoo ba o puro salita lamang? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naisip ko na naman ang aking lolo, Alexander. Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa. Ang aking lolo ay isang veterano. Nakipaglaban siya sa Bataan. Sa nakakapasong init at bigla ang mga ulan sa gubat, napaligiran ng kaaway, nawalan siya ng mga kasama doon. At nabuhay siya na may alaala na iyon sa buong buhay niya. Noon, napakahirap ng Pilipinas. Wala silang makain, wala silang maisuot. Mga batang tumatakbo na nakayapak sa kalye. Umalingaw-ngaw ang mga salita ng aking lolo. Ngunit Alexander, ang mga mata ng mga tao roon ay hindi patay.
Nag-aalab sa kanila ang kagustuhang mabuhay. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Isang bansang dating abo 80 taon na ang nakalilipas, ngayon ay naging ganito. Ngunit kahit na, ang mga armas ay ibang usapan, ang pagtatayo ng magagandang bahay at magagandang kalsada ay hindi garantiya na gumagawa ka rin ng magagandang armas. Bukas, kailangan kong kumpirmahin ito sa aking sarili. Kinabukasan, alas 10 ng umaga, naghihintay na sa akin si G. Reyes sa lobby ng hotel, papuntang Clark, ay halos 1 oras at kalahating biyahe. Magsimula na po tayo. Sumakay kami sa isang pribadong sasakyan. Ang kalsada ay makinis na parang sutla. Ang kalsadang ito ay ginawa mismo ng Pilipinas. Opo. Noong una, natutunan namin ang teknolohiya mula sa mga Amerikano, ngunit ngayon ay 100% na kaming self-sufficient. Tumingin ako sa bintana, mabilis na dumadaan ang mga bukirin at burol. Tila ang Pilipinas ay laging sumisipsip ng teknolohiya ng iba at pagkatapos ay ginagawang sarili nito. Eksakto po. Tinatawag namin itong leapfrog strategy. Mabilis na matuto, mabilis na humabol at sa huli ay lampasan, mahinahong sabi ni G. Reyes. 1 oras at kalahati ang lumipas, dumating kami sa Clark. Sa tarangkahan ng isang industrial complex, isang itim na SUV ang naghihintay sa amin. Ito po ang sasakyan ng tanggapan ng industriya ng depensa. Pagkatapos ng halos 10 minutong biyahe, isang malaking factory complex ang lumitaw. Sa pangunahing tarangkahan, may nakasulat na Pabrika Kalasag. 1. Pagbaba namin ng sasakyan, isang lalaki ang lumapit. Nasa mga 50 anyos, matalas ang mga mata at puno ng kumpiyansa ang paglakad. Ako, si Mateo Cruz, ang direktor na namamahala sa Defense Exports. Inabot niya ang kanyang kamay. Alexander Peterson, strategic analyst ng NATO. Naghirap po kayo sa pagpunta mula sa malayo. Ngumiti ng malaki si G. Cruz. Halikayo, ipapakita ko sa inyo agad. To see is to believe. Diba? Nauna siyang maglakad at sumunod kami ni G. Reyes. Pagpasok pa lamang sa pabrika, natigilan ako. Napakalaki. Isang espasyo na kasing laki ng 12-dosenang football fields kung saan nakahanay ang mga kidlat, 155 self-propelled howitzers. Tapos na, ina-assemble, pinipinturahan. Hindi bababa sa ilang dosena ang nakikita ko. Lahat na ba ito? Hindi, bahagi lamang ito. Ang production line na ito ay may 3 gusali. Hiwalay pa ang linya para sa mga tangke, senyas ni G. Cruz. Ang aming pabrika sa Clark ay gumagana, 24,007, sa 3 shift, 365 araw sa isang taon. Walang tigil kahit isang araw. 24 oras? Opo, tambak ang mga order. Poland, Romania, Australia, Egypt, nakapila sila para maghintay. Naglakad ako sa production line. Ang mga robotic arms ay kumikilos ng may katumpakan, nag-a-assemble ng mga bahagi. Nagkislapan ang mga welding sparks. Ang mga crane ay nagbubuhat ng mabibigat na turrets. At ang mga tao, daan-daang tekniko, ay kumikilos na parang mga langgam. Bawat kilos ay kalkulado, walang nasasayang. Ilang taon na silang nagtatrabaho rito. Sa karaniwan, 15 hanggang 20 taon. Sila ay mga bihasang manggagawa. Marami ring kaso kung saan ang anak ay nagtatrabaho sa posisyon na dating ginampanan ng kanyang ama, sabi ni G. Cruz na may pagmamalaki. Narinig ko sa Alemanya, unti-unting nawawala ang mga bihasang manggagawa. Noong una, naranasan din namin iyon. Ngunit hindi tinalikuran ng Pilipinas ang industriya. Sa halip, mas marami pa kaming namuhunan. Huminto ako sa harap ng isang kidlat, 155. Ang dambuhalang bloke ng bakal ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Maaari ko ba itong hawakan? Siyempre. Sa sandaling dumampi ang aking kamay dito, naramdaman ko ang lamig ng metal, matibay at mahusay ang pagkakagawa. Wala akong nakitang kahit isang welding seam. Ito ang sikat na kidlat, 155. Opo, saklaw na 40 kilometers, bilis ng pagputok na 6 na bala kada minuto, nilagyan ng automatic fire control system. Pinakamataas na performance sa mga kasalukuyang self-propelled howitzers. Sino ang nag-rate nito bilang pinakamahusay? Sinubukan kong maging skeptical, ngumiti si G. Cruz.
NATO. Sa mga standard evaluation ng NATO, ang kidlat, 155, ay nakakuha ng mas mataas na puntos kaysa sa PZH-2000 ng Alemanya at M109 Paladin ng Amerika. Ito ay mga opisyal na talaan, wala akong masabi. At tingnan ninyo rito, dinala ako ni G. Cruz sa isa pang linya, ang production line ng pangunahing tangke de gyera na Tamaraw 90. Mga tangkeng nakapintura ng itim na nakahanay, ang mga turret ay maringal, ang matatalim na linya sa katawan nito. Mukha itong isang halimaw na handang sumalakay, Tamaraw 90. Ang unang tangke sa mundo na nilagyan ng bagong henerasyon ng Active Protection System. Ang Active Protection System ay isang sistema na automatikong humaharang sa mga missile ng kaaway habang papalapit ang mga ito. Isang teknolohiya na kahit ang Abrams ng Amerika ay hindi pa gaanong nilagyan, dahan-dahan akong umikot sa tangke. Talaga bang mas magaling ito kaysa sa Amerika? Diretsahan kong tanong. Ipapakita ko sa inyo ang Performance Comparison Table. Kinuha ni G. Cruz ang isang tablet. Tamaraw, 90 versus M1A2 Abrams versus Leopard 2A7. Lakas ng makina, maximum speed, armor penetration ng pangunahing kanyon, kapal ng baluti, bilis ng automatic loading. Sa karamihan ng mga kategorya, ang Tamaraw 90 ay katumbas o nakahihigit. Paano naman ang presyo? Ang isang Leopard 2A7 ay nagkakahalaga ng halos dasyam 20 milyon. Ang Tamaraw 90 ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kalahati? Oo, parehong performance, ngunit kalahati lang ang presyo, kaya sila nakapila. Kinamot ko ang aking ulo, may mali. Kung totoo ito, bakit hindi ito alam ng buong mundo? Sa totoo lang, mahirap paniwalaan. Siyempre, kung ako ang nasa posisyon ninyo, hindi rin ako maniniwala, tumango si G. Cruz. Kaya nga ipinapakita namin sa inyo mismo, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sumenyas siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang bilis ng produksyon. Siguro ito ang pinaka-nakakagulat. Dinala kami sa isang conference room. Isang video ang ipinalabas sa malaking screen. Ito ay isang eksena sa daungan ng Gdynia sa Poland. Ito ang video mula sa paghahatid sa Poland noong nakaraang taon. Pindot ni G. Cruz ang play button. Isang malaking cargo ship ang dumaong. Nagsimulang kumilos ang mga crane at nag-umpisang magdiskarga. Tamaraw, 90 tanks, kidlat, 155 self-propelled howitzers, tala, 300 multiple launch rocket systems. Naghiyawan ang mga sundalong Polish. Ang mga watawat ng Poland at Pilipinas ay magkatabing iwinawagayway. Kailan nilagdaan ang kontrata? Tanong ni G. Cruz. Hindi ko alam. Iyon ay noong tag-araw ng taong iyon. At ang video na ito ay kinunan noong taglagas. Nagbilang ako. 3 buwan. Eksaktong 90 araw mula sa paglagda ng kontrata hanggang sa unang paghahatid. Posible ba? Napatayo ako. Ang mga tangke ay hindi mga off-the-shelf na item. Ginagawa sila ayon sa order. Paano posible na maghatid ng 12-dosenang mga unit sa loob ng 3 buwan? Ngumiti si G. Cruz. Iyan ang estilong Pilipino. Itinuro niya ang isa pang dokumento. Ito ay isang schedule ng proseso ng produksyon. Gumagamit kami ng concurrent engineering. Ang disenyo, procurement, produksyon, at pagsubok ay hindi ginagawa ng sunod-sunod kundi sabay-sabay. Sabay-sabay? Opo. Kapag nilagdaan ang kontrata, lahat ng departamento ay nagsisimulang gumalaw ng sabay-sabay sa parehong araw. Ang procurement team ay naghahanap ng mga materyales, ang production team ay naghahanda ng linya, ang quality team ay nagse-set up ng mga kagamitan sa pagsubok. Ngunit may mga pisikal na limitasyon, hindi ba? Opo, mayroon. Kaya kami ay nagpapatakbo, 20 talawang. At isa pa, naging seryoso si G. Cruz. Itinuturing ng aming mga empleyado ang paghahatid sa tamang oras bilang isang usapin ng buhay at kamatayan. Ang pagkabigo sa isang pangako ay isang kahihiyan. Hindi lamang ito isang kabiguan, ito ay isang usapin ng karangalan. Nanahimik ako sandali. Sa Amerika, paano? Tanong ni G. Cruz. Ano po? Gaano katagal bago gumawa ng isang tangke? Nagbuntong hininga ako. Hindi bababa sa 3 taon. Kamakailan, dahil sa isyu ng Ukraine, naantala ito hanggang 5 taon. At ang Alemanya, pareho,
5 hanggang 7 taon, tumango si G. Cruz. Kaya lumalapit sa amin ang Europa. Dahil wala na silang ibang pagpipilian, itinuro niya ang isang bagong slide. Ito ay isang listahan ng mga bansang kasalukuyang nag-import ng mga armas mula sa Pilipinas. Ang mga watawat ng mga bansa ay lumitaw sa mapa: Poland, Norway, Finland, Estonia, Romania, Australia, Egypt, India, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, United Arab Emirates, Saudi Arabia. Sa kasalukuyan, 15 bansa ang gumagamit ng mga armas ng Pilipinas at 12 pang bansa ang nasa proseso ng negosasyon. Ganoon karami? Tinitigan ko ang mapa. Alam niyo ba kung magkano ang kita ng Pilipinas sa pag-export ng depensa noong nakaraang taon? Hindi ko alam. 17 bilyon. Isang 50% na pagtaas mula sa nakaraang taon, at kami ay naging ika-4 na pinakamalaking tagaluwas ng armas sa mundo. Ika-4? Pagkatapos ng Amerika, Russia at Pransya, mas mataas pa sa Alemanya. Napaupo ako sa aking upuan. Bakit hindi ko ito alam? Bakit hindi ko alam ang tungkol sa isang napakalaking merkado? Analyst Peterson, mahinang sabi ni G. Cruz. Mabilis na nagbabago ang mundo. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa sa ilalim ng anino ng Amerika. Tiningnan ko siya sa mata. Kaya na naming tumayo sa sarili naming mga paa at tumatakbo na kami. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Tiningnan ko ang screen at nakita ang isang hindi kilalang numero, si Mark Sullivan, ang kasamahan ni Trump. Paumanhin sandali. Lumabas ako ng silid para makipag-usap. Peterson, anong ginagawa mo riyan? Malamig ang boses ni Sullivan. Ginagawa ko ang aking ulat sa pagsisiyasat sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Itigil mo na yan. Umuwi ka na bukas. Ano? Mayroon pa akong schedule. Kansilahin mo. Wala ka nang kailangang tingnan pa. Kumunot ang aking noo. Ano ang dahilan? Kailangan ko pa bang sabihin ang dahilan para maintindihan mo? Tumaas ang boses ni Sullivan. Isinasaalang-alang ng NATO ang pag-import ng mga armas mula sa Pilipinas, tama? Kailangan nating pigilan iyon. Pigilan. Pumunta ako rito para mag-imbestiga. Ang desisyon ay nasa punong himpilan. Nagpasya na. Hindi gagamitin ang mga armas ng Pilipinas. Nanahimik ako sandali. Ginoong Deputy Secretary Sullivan, saan ninyo ibinabatay ang sinasabi ninyo? Kakakita ko lang ng kanilang pabrika na kumpirma ang kanilang kapasidad sa produksyon. Sa totoo lang, napakaganda. Napakaganda? Ngumisi si Sullivan. Peterson, wala kang alam. Isipin mo, kung magiging malakas ang Pilipinas sa merkado ng depensa, sino ang matatalo? Nanahimik ako. Ang mga US defense contractor, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics. Alam mo ba kung gaano kalaki ang mga kumpanyang ito? Sila ang puso ng ekonomiya ng Amerika. Alam ko, ngunit kung sasakupin ng Pilipinas ang merkado ng Europa, bababa ang kita ng ating mga kumpanya. Kung bababa ang kita, babagsak ang presyo ng stock. Kung babagsak ang presyo ng stock, mag-aalboroto ang mga lobbyist. Sino ang mananagot? Nagbuntong hininga ako, kaya gusto ninyong hadlangan ang kompetisyon. Kompetisyon? Nakakatawa? Ito ay pamamahala ng mga kaalyado. Ang Pilipinas ay kasosyo ng Amerika. Ang mga kasosyo ba ay hindi pinapayagang manghimasok sa merkado ng Amerika? Ang pagbebenta ba ng Pilipinas ng mga armas sa NATO ay panghihimasok sa merkado ng Amerika? Siyempre, sigaw ni Sullivan. Ang Europa ang aming bakuran. Hindi pinapayagan ang Pilipinas na magnegosyo roon. Natigilan ako. Hindi ito lohika, ito ay kasakiman. Ginoong Deputy Secretary Sullivan, ako ay isang empleyado ng NATO, hindi ng gobyerno ng US. Ano? Nagtatrabaho ako para sa seguridad ng Europa, hindi para sa interes ng mga US defense contractor. Isang katahimikan sa kabilang linya. Peterson, sino sa tingin mo ang kausap mo? Naging kasing lamig ng yelo ang boses ni Sullivan. Alam mo bang nagtrabaho ako ng 25 taon sa Pentagon, di ba? Isipin mo kung paano lumipas ang 25 taon na iyon. Sino ang nag-promote sa'yo? Sino ang nagpadala sa'yo? Sa NATO, ito ay isang banta. Umuwi ka at isulat sa iyong ulat na hindi kwalipikado ang mga armas ng Pilipinas. Iyan ang iyong misyon. At kung hindi ko gagawin? Hindi gagawin?
Bahagyang tumawa si Sullivan. Sigurado akong mayroon ka ring mga plano pagkatapos magretiro, di ba? Mga consulting firm, mga defense lobbyist. Lahat ng iyon ay maglalaho. Pinisil ko ang aking kamao. Naiintindihan ko, ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung dahil sa galit o sa takot. Pagbabalik ko sa silid, nakatayo si G. Reyes sa pasilyo. Narinig mo ba lahat? Hindi po. Ngunit mula sa itsura ng inyong mukha, nahulaan ko, mahinahong sabi ni G. Reyes. May pressure po ba mula sa panig ng Amerika? Hindi ako sumagot, inaasahan ko na po ito. Habang umuunlad ang Pilipinas, natural lamang na subukan itong pigilan ng Amerika. Tumingin sa labas ng bintana si G. Reyes. Analyst Peterson, ang Amerika ay isang malaking kasosyo namin sa loob ng maraming taon. Ngunit kung tatalikuran kami ng Amerika, kailangan din naming humanap ng sarili naming landas para mabuhay. Landas para mabuhay? Opo, ang Pilipinas ay isang maliit na bansa. Upang mabuhay sa gitna ng mga malalaking kapangyarihan, wala kaming ibang pagpipilian kundi maging malakas sa aming sarili. Tumingin sa akin si G. Reyes. Utang taon na ang nakalilipas, ang Pilipinas ay abo. Kung wala ang tulong ng Amerika, hindi kami makakatayo. Ngunit ngayon ay iba na. Paano naiiba? Ngayon ay kaya na rin naming magbigay, hindi lamang tumanggap. Pinag-isipan ko ang mga salitang iyon. Analyst Peterson, hindi ko alam kung ano ang nakita ninyo ngayon, ngunit gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Naging seryoso si G. Reyes. Ang mga Pilipino ay hindi nagsisinungaling. Kung ano ang hindi namin kayang gawin, sasabihin naming hindi namin kaya. Kung ano ang kaya naming gawin, tiyak na gagawin namin. Ganyan ang mga Pilipino, tumango ako. Bukas, pupunta tayo sa firing range. Tingnan ninyo mismo, at pagkatapos ay gumawa kayo ng inyong desisyon. Tumalikod si G. Reyes at umalis. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng pabrika kalasag, isang sa Clark, ay nagpapaliwanag sa kalangitan ng gabi. Sabi nila, ang pabrika ay gumagana 24/7. Umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salita ni Sullivan. Isulat sa ulat na hindi kwalipikado ang mga armas ng Pilipinas. Ngunit ang mga nakita ko ngayon ay dumaan sa aking mga mata. Ang 20 oras na linya ng produksyon, mga tangkeng na ihatid sa loob ng 90 araw. 15 bansa na nakapila. Iyon ba ay hindi kwalipikado? Umiling ako. Masyado pang maaga para gumawa ng konklusyon. Bukas, kailangan kong makita ang mga pagsubok mismo. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang Pilipinas na alam ko at ang Pilipinas na nakita ko ngayon ay dalawang ganap na magkaibang bansa. Kinabukasan, lumipat kami sa Fort Magsaysay Firing Range. Maulap ang langit, malamig ang hangin. Ang panahon ng bagyo sa Pilipinas ay mas malupit kaysa sa inaasahan ko. Napakaganda ng kondisyon para sa pagsubok ngayon, sabi ni G. Cruz. Maganda? Ang sama ng panahon. Kung mas malupit ang kondisyon, mas mabuti. Ipinapakita ng mga armas ng Pilipinas ang kanilang lakas sa mga matinding kondisyon. Pagdating sa firing range, marami ng kidlat. 155 self-propelled howitzers at Tamaraw, 90 tanks. Bukod sa akin, mayroon pang ibang mga tagamasid. 3 opisyal ng militar mula sa Poland, 2 opisyal ng Department of Defense mula sa Romania at 1 opisyal mula sa Norway. Maraming bansa ang pumupunta rito, no? Ito ay isang regular na pagsubok. Ang mga bansang nag-import ay pumupunta para mag-inspeksyon. Lumapit sa akin ang opisyal ng Norway. Narinig kong galing kayo sa NATO. Opo, ako, si Alexander Peterson. Olaf Hansen, Major sa Norwegian Army. Inabot niya ang kanyang kamay. Ano sa tingin ninyo ang mga armas ng Pilipinas? Sumagot ako ng tapat. Inaalam ko pa. Ang pabrika ay napakaganda, ngunit hindi ko alam ang kanilang performance sa totoong kondisyon. Ngumiti si Major Hansen. Noong una, ganoon din ako. Puno ng pagdududa. Ngayon, ganap na nagbago ang aking pananaw. Manood lang kayo at maiintindihan ninyo. Sa sandaling iyon, inihayag ng speaker ang pagsisimula ng unang pagsubok. Kidlat, 155 self-propelled howitzer. Pagsubok sa mobility sa ilalim ng malakas na ulan ng bagyo. Kinuha ni G. Cruz ang isang tablet. Ito ang resulta ng pagsubok sa Norway na ginawa noong taglamig ng nakaraang taon.
Nag-play ang screen ng isang video, isang lugar na nababalutan ng niebe. Isang kidlat, 155 ang tumatakbo sa niebe. Tumatakbo ito na parang kidlat, biglang preno, pinaikot ang turret, at bumaril. Umalingaw-ngaw ang pagsabog. Sa 32 degrees Celsius, lahat ng sistema ay gumana 100%. Walang problema sa pag-start, walang error sa pagbaril. Alam niyo ba kung paano gumana ang PZH-2000 ng Alemanya sa parehong pagsubok? Sabi ni G. Cruz na may pagmamalaki. Isang unit ang naubusan ng baterya. Nag-freeze ang hydraulic system. Isa sa tatlo ay hindi makagalaw. Kumurap ako. At ang M109 Paladin ng Amerika ay nagkaproblema rin sa pag-angkop sa malamig na panahon. Ang oras para magpainit ng makina ay 3 beses na mas matagal kaysa sa kidlat, 155, sumingit si Major Hansen. Kaya nagpasya ang Norway na piliin ang kidlat, 155. Ang aming bansa ay may 6 na buwang taglamig. Kailangan namin ng mga armas na kayang tiisin ang lamig. At bakit napakatibay sa lamig ng mga armas ng Pilipinas? Nagtataka talaga ako. Sumagot si G. Cruz. Dahil ang mga armas ng Pilipinas ay idinisenyo mula sa simula para lumaban sa mga matinding kondisyon, maging ito man ay tropikal na init at putik o nagyayelong taglamig sa Europa. Nagsimula ang ikalawang pagsubok. Pangunahing tangke de Guerra Tamaraw, 90, live firing. Ang itim na tangke ay dumaan sa isang burol. Ang target ay nasa layong 3 kilometer. Ito ay isang pagsubok sa pagbaril habang gumagalaw. Ang sasakyan ay kumikilos sa bilis na 4 kilometers at tatamaan ang target sa layong 3 kilometers. Tamaan ang target sa 3 kilometer habang gumagalaw. Masusi akong nanood, humagibis ang tangke. Dumaan ito sa baku-bakong lupain, bumilis, ngunit hindi man lang umuga ang turret. Matatag ito na parang lumulutang. Boom! Umalingaw-ngaw ang kanyon. Sumabog ang target na 3 kilometer ang layo. Isang putok, isang tama. Nagpalakpakan. Naghiyawan ang mga opisyal ng Poland. Posible ba? Hindi ako makapaniwala. Iyan ang fire control system ng tangke ng Pilipinas. Ang teknolohiya ng gyroscopic stabilization ay nagpapahintulot nito. Kahit na umuuga ang katawan, ang kanyon ay nananatiling nakatutok ng tumpak sa target, paliwanag ni G. Cruz. Kaya ba itong gawin ng Abrams ng Amerika? Diretsahan kong tanong. Kung nakatigil, pareho. Ngunit sa pagbaril habang gumagalaw, mas nakahihigit ang Tamaraw, 90. Ang ikatlong pagsubok. Demonstrasyon ng Active Protection System. Ipapakita namin sa inyo kung paano tumutugon ang Tamaraw, 90 kapag papalapit ang isang anti-tank missile ng kaaway. Isang drone ang nagpakawala ng isang Peking missile patungo sa Tamaraw, 90. Agad-agad may inilunsad mula sa gilid ng Tamaraw, 90. Mabilis itong umikot at sumugod patungo sa paparating na missile. Boom! Isang pagsabog ang naganap sa ere. Tagumpay ang pagharang. Na-neutralize ang banta. Napanganga ako. Ano ang nangyari? Iyon ang Panangga Active Protection System. Automatiko nitong nade-detect ang paparating na missile at naglulunsad ng isang interceptor round para sirain ito. Mayroon bang ganitong sistema ang mga tangke ng Amerika? Wala sa Abrams. Tanging ang Merkava ng Israel ang mayroon at ang Tamaraw, 90 ang pangalawang nagsama nito sa praktikal na paggamit. Natigilan ako ng matagal. Pagkatapos ng pagsubok, lumapit sa akin si Major Hansen. Ano? Nagbago na ba ang pananaw ninyo? Sumagot ako ng tapat. Kailangan kong aminin. May mga puntos na mas magaling pa sa mga armas ng Amerika. Noong una, ayaw ko ring aminin. Ang Norway ay isang kaalyado ng Amerika, kaya akala ko ay dapat kaming bumili ng mga armas ng Amerika. Umiling si Major Hansen. Ngunit iba ang performance, at ang presyo, at ang oras ng paghahatid. Nakahihigit ang Pilipinas sa lahat ng aspeto. Ano ang iniisip nila sa punong himpilan ng NATO? Sa totoo lang, nagbabago ang ihip ng hangin. Nang tumalikod ang Amerika, kailangan naming humanap ng alternatibo. Tiningnan niya ako. Analyst Peterson, paano ninyo isusulat ang inyong ulat? Nanahimik ako sandali. Umalingaw-ngaw ang banta ni Sullivan. Ang aking karera, pagkatapos magretiro, ay maglalaho. Ngunit hindi ko maikakaila ang mga nakita ko ngayon.
Isusulat ko ang katotohanan, sagot ko. Ngumiti si Major Hansen, magandang pagpili. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel sa Maynila, binuksan ko ang TV. Nakuha ng headline ng CNN ang aking atensyon. Romania, pumirma ng kontrata para sa 300 tamaraw, 90 tanks mula sa Pilipinas. Tinitigan ko ang screen, pati Romania. Pagkatapos ng Poland, lumipat ako ng channel, BBC. Gobyerno ng Britanya, isinasaalang-alang ang pag-import ng kidlat, 155 self-propelled howitzers mula sa Pilipinas. Ikatlong kaalyado ng NATO. Pareho rin ang balita mula sa Finland. Department of Defense ng Finland nagsimula ng negosasyon para bumili ng karagdagang tala, 300 multiple launch rocket systems mula sa Pilipinas. Ibinaba ko ang remote. Isang domino effect, ang buong Europa ay nakatingin sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono, si Deputy Secretary General Hans Müller mula sa punong himpilan ng NATO sa Brussels. Peterson, ano ba ang nakita mo riyan? Ginoong Deputy Secretary General, napanood niyo ba ang balita? Napanood ko, kaya ako tumawag. Romania, Britanya, Finland, lahat ay nakatingin sa Pilipinas. Puno ng pagtataka ang boses ni Müller. Totoo ang industriya ng depensa ng Pilipinas, diretsahan kong sabi, kapasidad sa produksyon, kalidad, oras ng paghahatid, sa lahat ng aspeto, mas magaling kaysa sa Amerika at Alemanya. Kalahati ang presyo. Iyon ang katotohanan. Talaga? Nakita ko mismo. Sumali rin ako sa mga pagsubok. Hindi maikakaila. Narinig ko ang isang buntong hininga sa telepono. May pressure mula sa Amerika. Sabi nila kung mag-import tayo ng mga armas mula sa Pilipinas, magkakaroon ng ganti. Alam ko. Nakatanggap din ako ng isang mapanirang tawag mula kay Deputy Secretary Sullivan. Sinabi niya sa akin na isulat sa ulat na hindi kwalipikado ang mga armas ng Pilipinas kung hindi ay matatapos ang aking karera. Nanahimik sandali si Müller. At ano ang balak mong gawin? Isusulat ko ang katotohanan. Sabi ko ng may determinasyon, ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay maaaring maging alternatibo para sa NATO sa gitna ng pag-alis ng Amerika. Ito ang tanging pagpipilian. Hindi ito hahayaan ng Amerika. Iyon ay isang problema na kailangang lutasin ng mga politiko. Ang aking tungkulin ay iulat ang katotohanan. Nagbuntong hininga si Müller. Sige, hihintayin ko ang iyong tapat na ulat. Pinatay ang telepono. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa Maynila ay nagniningning. Sa sandaling iyon, isang bagong balita ang lumitaw. Urgent. Department of Defense ng Japan, isinasaalang-alang ang pag-import ng kidlat, 155 self-propelled howitzers mula sa Pilipinas. Kinuskus ko ang aking mga mata. Japan, bibili ng mga armas mula sa Pilipinas? Alam kong may komplikadong kasaysayan ang Japan at Pilipinas. Sila rin ay magkaribal. Ngunit ngayon, isinasaalang-alang ng Japan ang mga armas ng Pilipinas. Nag-text ako kay G. Reyes. Napanood mo ba ang balita tungkol sa Japan? Dumating agad ang sagot. Opo, nagulat din ako. Ito ang unang pagkakataon na hayagang isinaalang-alang ng Department of Defense ng Japan ang mga armas ng Pilipinas. Bakit kaya? Dahil wala na ring ibang pagpipilian ang Japan. Mahal ang mga armas ng Amerika, matagal ang paghahatid. Lumalaki ang banta mula sa China. Tumingin ako muli sa labas ng bintana. Nagbabago ang mundo. Habang umaatras ang Amerika, pinupunan ng Pilipinas ang puwang. Parehong nakatingin sa Pilipinas ang Europa at Asya. Isang bansang muling isinilang mula sa abo 80 taon na ang nakalilipas, isang bansang nakaligtas dahil sa tulong ng Amerika. Ang bansang iyon ngayon ay nagiging bagong kalasag ng kanluraning mundo. Binuksan ko ang aking laptop. Oras na para isulat ang ulat. Tainip ko ang pamagat. Ulat ng pagsisiyasat sa sitwasyon ng industriya ng depensa ng Pilipinas, isang posibleng alternatibo sa Amerika. Huminto ang aking mga daliri sa keyboard. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Sullivan. Ang mga plano, pagkatapos magretiro ay maglalaho, ngunit umalingaw-ngaw din ang mga salita ng aking lolo, Alexander.
Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa. Iyon ang bansang dinuguan namin para subukang talunin. Ngunit nanalo sila. Ipinikit ko ang aking mga mata. 18 taon na ang nakalilipas, isinugal ng aking lolo ang kanyang buhay sa Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas na iyon mismo ang sumusubok na protektahan ang kanluran. Ito ba ay isang kabalintunaan ng kasaysayan o isang ikot ng pasasalamat? Nagsimula akong mag-type, isusulat ko ang katotohanan, anuman ang mangyari. Nang gabing iyon, isinulat ko ang ulat hanggang alas 4 ng umaga. Walang isang salita ng kasinungalingan. Pagkatapos kong tapusin ang ulat, alas 4 na ng umaga, uminom ako ng isang tasa ng kape at tumingin sa labas ng bintana. Tahimik ang Maynila sa gabi, ngunit mayroon pa ring mga nagniningning na ilaw. Ang lungsod na ito ay tila hindi natutulog. Bigla kong naisip na naman ang aking lolo. Kinapa ko ang aking bulsa. May isang bagay akong aksidenteng nadala sa biyaheng ito. Isang lumang pitakang gawa sa balat na ibinigay niya sa akin bago siya pumanaw. Alexander, dala ko ito mula sa Pilipinas. Itago mo ito. Hindi ko pa binuksan ang pitakang ito. Itinago ko lamang ito bilang isang alaala. Binuksan ko ang pitaka. Sa loob, may isang nakatiklop na papel, isang naninilaw na sulat. Maingat kong binuksan ito. Mayroong Ingles, ilang linya ng Tagalog na may magaspang na sulat kamay. Ito ay sulat mula sa aking lolo. Abril 1942, Bataan. Nanikip ang aking dibdib. Ang labanan sa Bataan. Ang labanan na bumabagabag sa aking lolo sa buong buhay niya. Nagsimula akong magbasa. Minamahal kong pamilya. Ngayon, buhay pa ako sa isang himala. Ang init sa Bataan ay hindi mailarawan. Ang biglaang mga ulan sa gubat ay ginagawang putik ang lahat. Pinalibutan kami ng kaaway. Ang aming unit ng mga Amerikanong sundalo ay napapaligiran sa lahat ng panig. Walang labasan. Noong ika-9 ng Abril, ang aking squad ay ganap na nahiwalay. Naubos na ang mga bala. Kalahati ng mga sundalo ay may malaria. Naramdaman ko ring nagiinit ang aking katawan. Mamamatay ako rito. Nagdasal ako. Inisip ko ang mga mukha ninyo. Sa sandaling iyon, may ingay sa dilim. Akala ko ay kaaway at itinaas ko ang aking baril. Ngunit hindi ako makagalaw. Ubos na ang lakas ng aking buong katawan. Amerikano, isang kakaibang boses ang umalingaw-ngaw. Isang flashlight ang tumama sa akin. Sila ay mga sundalong Pilipino, mga gerilya. Tinawid nila ang ulan ng bala at bomba para hanapin kami. Ayos lang. Ayos lang. Dadalhin namin kayo, sabi ng isa sa kanila sa sirang Ingles. Isang batang sundalong Pilipino ang lumuhod sa harap ko. Inalis niya ang kanyang rasyon na saging at inabot sa akin. Ayos lang, mas kailangan ninyo ito. Sinubukan kong tumanggi, ngunit umiling ang sundalong iyon. Pumunta kayo rito para sakupin ang aming bansa. Ngunit ngayon, bihag kayo ng digmaan. Hindi namin kayo pababayaan. Naaalala ko pa rin ang mga mata ng sundalong iyon. May itim na mata na nagniningning sa ilalim ng basang pilikmata. Walang takot, tanging determinasyon. 6 na sundalong Pilipino ang nagpasan sa 12 miyembro ng aking squad sa mga burol. Naglakad sila sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sinira nila ang pagkubkob ng kaaway. 2 sa kanila ay hindi nakaligtas. Si Sargento Emilio Vargas, si Cabo Ricardo Santos. Tinamaan sila ng bala habang pinoprotektahan kami. Bumagsak sila sa putik, duguan. Umiyak ang sundalong nagpasan sa akin, ngunit hindi siya tumigil. Kailangan nating umalis. Namatay ang kaibigan ko para sa atin. Kailangan nating mabuhay. Nakaligtas kami. Sa 6 na sundalong Pilipino, 4 lamang ang nakaligtas. Sa 12 Amerikano, 9 ang nakaligtas. Hindi ko kailanman malilimutan ang kanilang mga pangalan. Si Emilio Vargas, si Ricardo Santos, at ang batang sundalo na nagpasan sa akin sa mga burol. Tinanong ko ang kanyang pangalan. Nahihiya siyang ngumiti at sumagot, "Ako po si Isidro Bonifacio." Pagkatapos ng digmaan, sinubukan ko siyang hanapin ngunit hindi nagtagumpay. Hindi ko alam kung buhay pa siya o pumanaw na. Alexander, kung mababasa mo ang sulat na ito, tandaan mo na ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa. Iniisip nila ang iba bago ang kanilang sarili.
Kahit na nanginginig sila sa lagnat, ibinibigay pa rin nila ang kanilang pagkain sa iba. Kahit na lumilipad ang mga bala, pinapasan pa rin nila kami sa kanilang likuran. Huwag mong maliitin ang bansang ito. Huwag mong kalimutan ang bansang ito. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, pasalamatan mo sila para sa akin. Ang iyong ama, Samuel Peterson. Tumulo ang aking mga luha habang nagbabasa. Hindi ko pinunasan. 8 taon na ang nakalilipas. Sa isang bansang wasak, ang mga taong walang makain, walang maisuot, ay isinugal ang kanilang buhay para iligtas ang mga estrangherong sundalong Amerikano. At 8 taon pagkatapos, ang kanilang mga inapo, gamit ang mga armas na kanilang ginawa, ay sumusubok na protektahan ang kanluraning mundo. Ito ba ay isang pagkakataon? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nag-uumaga na. Sumisikat ang araw sa Maynila sa pagitan ng mga gusali. Lolo, bulong ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit espesyal ang Pilipinas. Maingat kong tiniklop ang sulat at inilagay sa bulsa ng aking dibdib. Pagkatapos ay binuksan ko ang file ng ulat. Idinagdag ko ang huling pangungusap. 80 taon na ang nakalilipas. Niligtas ng Pilipinas ang Amerika. 80 taon pagkatapos, binabayaran ng Pilipinas ang utang na loob na iyon. Ito ang tunay na kahulugan ng isang alyansa. Pindot ko ang send button. Ano man ang mangyari, hindi ako magsisisi. 1 linggo pagkatapos, bumalik ako sa punong himpilan ng NATO sa Brussels. Pagdating ko, isang emergency meeting ang ipinatawag. Pagpasok sa silid, nakita ko ang mga pamilyar na mukha. Si Deputy Secretary General Hans Müller, si Elodie Dubois, at ang makinatawan ng mabansa. Ngunit sa isang sulok, may mga hindi inaasahang bisita. Si James Callaway, isang opisyal mula sa Office of the Trade Representative ng Administrasyong Trump. Ang ikatlong lalaki na kasama ni Thornton at Sullivan na nagbanta sa akin. Tiningnan niya ako at ngumisi ng masama. Analyst Peterson. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ako sumagot at umupo sa aking pwesto. Sinimulan ni Deputy Secretary General Mueller ang pagpupulong. Ang paksa ngayon ay kung dapat ba tayong mag-import ng mga armas mula sa Pilipinas. Ipinapalagay kong nabasa na ninyong lahat ang ulat ni Analyst Peterson. Maraming ulo ang tumango sa pagsang-ayon. Ang conclusion ay inirerekomenda ni Analyst Peterson ang pag-import ng mga armas mula sa Pilipinas. Tinataya niya na mas nakahihigit ang mga ito kaysa sa mga armas ng Amerika at Alemanya sa lahat ng aspeto. Kapasidad sa produksyon, kalidad, oras ng paghahatid, at presyo. Sa sandaling iyon, itinaas ni James Callaway ang kanyang kamay. Sandali, Ginoong Deputy Secretary General. Tumayo siya. Maaasahan ba ang ulat na ito? Hindi natin alam kung ano ang natanggap ni Analyst Peterson sa Pilipinas. Maaaring ito ay mabuting pakikitungo. Maaaring ito ay suhol. Napatayo ako. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko ang katotohanan. Alam ng lahat kung gaano kalaki ang ginagastos ng mga negosyo sa Pilipinas para sa lobbying, ngumisi si James. Analyst Peterson, ang iyong ulat ay hindi objektibo. Masyado itong pabor sa Pilipinas. Nagngalit ang aking mga ngipin. Ginoong Callaway, ako ay isang empleyado ng NATO, hindi ng gobyerno ng US. At hindi ako tumatanggap ng anumang suhol. Mapapatunayan mo ba iyan? Ang aking 25 taon ng serbisyo ang aking patunay. Nagkagulo ang silid. Itinaas ni Deputy Secretary General Mueller ang kanyang kamay. Ginoong Callaway, mangyaring iwasan ang mga walang basehang personal na pag-atake. Walang basehan? Kinuha ni James ang isang folder. Ito ay isang ulat tungkol sa mga issue sa kalidad ng mga defense contractor ng Pilipinas. Naantalang paghahatid, depektibong mga bahagi, mahinang after-sales support. Naniniwala pa rin ba kayo sa mga armas ng Pilipinas? Inihagis niya ang folder sa mesa. Kinuha ko ang folder at binuklat ito. Nakita kong ito ay isang anonymous na ulat, walang pinagmulan. Ano ito? Walang pinagmulan, walang petsa. Internal na impormasyon. Internal na impormasyon o peking balita. Ibinaba ko ang folder. Ginoong Callaway, maging malinaw tayo. Alam ko kung bakit ninyo sinusubukang hadlangan ang Pilipinas. Ano ang alam mo? Dahil sa mga US defense contractor, hindi ba? Kung sasakupin ng Pilipinas ang merkado ng Europa, bababa ang kita ng Lockheed Martin
o Raytheon. Kaya ninyo ginagawa ang lahat ng paninirang ito. Natahimik ang buong silid. Nanigas ang mukha ni James. Peterson, ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko ang katotohanan. Wala kayong pakialam sa seguridad ng Europa. Ang tanging problema ay pera. Tumingin ako sa paligid ng silid. Mga Ginoo, nakita ko mismo sa Pilipinas. Ang pabrika ay gumagana 24 oras. Ang mga tangke ay inihahatid sa loob ng 90 araw. Ang mga howitzer ay gumagana 100% sa ilalim ng bagyo. At nakita ko rin ito. Inilabas ko ang sulat mula sa aking bulsa sa dibdib. Inilagay ko ang lumang sulat sa mesa. Ito ang sulat na isinulat ng aking lolo noong digmaang Pandaigdig II. Ang kwento ng mga sundalong Pilipino na nagligtas sa mga sundalong Amerikano sa labanan sa Bataan. Huminga ako ng malalim. 18 taon na ang nakalilipas. Ang Pilipinas ay abo. Wala silang makain, wala silang maisuot. Ngunit inisip nila ang mga Amerikano bago ang kanilang sarili. Kahit na nanginginig sila sa lagnat, ibinibigay pa rin nila ang kanilang pagkain. Kahit na lumilipad ang mga bala, pinapasan pa rin nila kami. Natahimik ang buong silid. Ang mga inapo ng mga taong iyon ngayon ay sumusubok na tulungan tayo. Nang tumalikod ang Amerika, inilahad ng Pilipinas ang kanilang kamay. Tiningnan ko si James. At gusto ninyong pigilan iyon dahil lamang sa pera? Handa nang magsalita si James ngunit walang sinabi. Sa sandaling iyon, itinaas ng kinatawan ng Poland ang kanyang kamay. Nag-import kami ng mga armas mula sa Pilipinas. Walang anumang isyu sa kalidad. Sa halip, lumampas pa ito sa aming mga inaasahan. Sumingit ang kinatawan ng Norway. Kami rin. Ang kidlat, 155 ay gumagana ng perpekto kahit sa mga matinding kondisyon. Sabi ng kinatawan ng Estonia, salamat sa mga armas ng Pilipinas, nagawa naming harapin ang banta mula sa Russia. Pinunan ng Pilipinas ang puwang na iniwan ng Amerika. Sunod-sunod na boses ang umalingaw-ngaw. Romania, Finland. Lahat ay sumusuporta sa Pilipinas. Namutla ang mukha ni James. Tumayo si Deputy Secretary General Mueller. Magbobotohan tayo. Sino ang sumasang-ayon na pumasok sa isang Strategic Defense Partnership sa Pilipinas? Nagtaasa ng mga kamay. 1, 2, 3, 26 sa 20 na bansa ang sumang-ayon. Aprobado, idineklara ni Mueller. Opisyal na gagawin ng NATO ang pakikipagtulungan sa depensa sa Pilipinas. Nagpalakpakan. Sumandal ako sa aking upuan. Naramdaman kong parang ubos na ang lakas ng aking buong katawan. Nagawa ko, kinuha ni James ang kanyang mga dokumento at umalis ng silid. Bumagsak ang pinto. Lumapit sa akin si Elodie Dubois. Analyst Peterson. Kamangha-mangha. Salamat sa iyo, Advisor Dubois. Totoo ang kwento ng sulat ng aking lolo. Tumango ako. Oo. Walang isang salita ng kasinungalingan. Ngumiti si Dubois. Talagang nauulit ang kasaysayan. 80 taon na ang nakalilipas, sinakop ng Amerika ang Pilipinas. 80 taon pagkatapos, pinoprotektahan tayo ng Pilipinas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Brussels ay maaliwalas na. Ito ay isang alyansa, sabi ko. Ibigay kung ano ang iyong natanggap. Magabot ng kamay kapag may problema. Iyan ang tunay na alyansa. Pagkatapos ng pagpupulong, tumayo ako sa plaza sa harap ng punong himpilan ng NATO. Ang mga watawat ng 1T7 na bansa ay iwinawagayway sa hangin at sa dulo ng hanay ng mga watawat na iyon, isang bagong watawat ang idadagdag. Ang watawat na pula, puti at asul na may araw at 3 bituin. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang miyembro ng NATO, ngunit ngayon ay isang strategic partner. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay G. Reyes sa Pilipinas. Ayos na. Pinili ng NATO ang Pilipinas. Dumating agad ang sagot. Salamat po, Analyst Peterson. Siguradong matutuwa rin ang inyong lolo. Ngumiti ako. Pagkatapos ay tumingala ako sa langit. Lolo, nakikita mo ba? Bulong ko. Ang bansang pinaglaban mo ay lumaki ng ganito. Ngayon, pinoprotektahan nila tayo. Humihip ang hangin na parang isang sagot. Hinawakan ko ang sulat sa aking bulsa sa dibdib. Isidro Bonifacio, buhay ka pa ba? Ang batang sundalong Pilipino na nagpasan sa aking lolo sa mga burol 18 taon na ang nakalilipas.
Kung buhay pa siya, mahigit 90 anyos na siya. Siguro mayroon na siyang mga apo at apo sa tuhod. Siguro ang kanyang apo ngayon ay gumagawa ng mga tangke sa pabrika sa Clark o naglilingkod sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Salamat, sabi ko sa ngalan ng aking lolo. Maraming salamat. 6 na buwan pagkatapos, ang mga unang Tamaraw, 90 tanks na ginawa sa Pilipinas, ay dumating sa daungan ng Hamburg sa Alemanya. Naroon ako bilang miyembro ng delegasyon ng NATO. Ang mga tangke ay ibinaba mula sa malaking cargo ship. Ang itim na Tamaraw, 90 na may watawat ng Pilipinas, nakitang-kita, sumaludo ang mga sundalong Aleman. Kumaway ang mga tekniko ng Pilipinas. Sa ilalim ng kalangitan ng Europa, ang mga tangke ng Pilipinas ay nakatayo ng may karangalan. Tinalikuran ni Trump ang Europa, ngunit pinunan ng Pilipinas ang puwang. Ang puwang na nilikha ng Amerika ay pinunan ng Pilipinas. Ngayon alam na ng mundo, ang tunay na kalasag ng malayang mundo ay hindi lamang sa Washington, nasa Maynila rin ito. O marahil, ang Maynila ang tunay na kalasag. Isang bansang muling isinilang mula sa Abu 80 taon na ang nakalilipas ay naging malakas sa sarili nitong paraan at ngayon ay pinoprotektahan ang mundo. Iyon ang Pilipinas. Tumayo ako sa harap ng isang Tamaraw, 90 tank. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ito. Ang lamig ng metal. Lolo, bulong ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit espesyal ang Pilipinas. Sila ang mga taong mas maraming ibinibigay kaysa sa natatanggap nila. Ganyan ang kanilang paraan ng pamumuhay. Humihip ang hangin. Ang watawat na pula, puti at asul ay iwinawagayway. Sumaludo ako sa estilong militar. Isang saludo para sa pabor, 80 taon na ang nakalilipas, at isang saludo para sa pagkakaibigan, 80 taon pagkatapos. Mga Ginoo at ginang, ang mundo ay nahaharap sa isang magulong panahon. Ang Amerika ay nanghihina. Ang Russia ay nagbabanta. Ang Tsina ay tumataas, ngunit huwag matakot. Dahil nariyan ang Pilipinas, isang bansang muling isinilang mula sa Abu 80 taon na ang nakalilipas. Isang bansang hindi tumigil sa pagsisikap na maging malakas. Isang bansang mas maraming ibinibigay kaysa sa natatanggap. Ang bansang iyon ay nasa tabi ninyo. Ang bagong kalasag ng malayang mundo. Ang Pilipinas. Maaari ba kayong maging proud? Dapat kayong maging proud. Dahil kailangan ng mundo ang Pilipinas. Salamat sa panonood.